Hi, I'm Joel Lorenzo. I'm the brewmaster at Lake Carabao. Ngayon, magtutur tayo dito sa Lake Carabao and then explain ko sa inyo, discuss ko sa inyo yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng beer. So right now, ano kung kanya difference ng commercial beer sa craft beer. So kung makikita nyo yung craft beer, ano siya, yung ginagamit namin is purong malts, hops, and yeast. Unlike sa commercial, may mga hinalo silang adjuncts like corn, sugar, and rice. So, yun yung pinaka-difference ng craft beer sa commercial beer. So, punta naman tayo dun sa raw materials na ginagamit sa paggawa ng beer. So, kanina, yung unang raw material is tubig, water, hops, yeast, and malts. So, yung water, sa paggawa ng beer, almost 95% ng beer is, tubig. Yun. So, yung next ingredients natin is yung malt. So, kung makikita nyo yung malt, ito siya. Actually, barley. Tapos, nag-undergo siya ng process, which is malting process. So, yung process na parang gumawa ka ng toge. Di ba, papanin sa tubig, then magkakaroon ng sprout. So, after 2 to 3 days, tatanggalin yun, then patutuyuin, then tatanggalin yung sprout niya. So, may iwan pa rin yung pigs. So, eto na siya. Yan na yung mga yan. So, pag piniyak mo yan, hindi na siya yung parang gigas na matigas. So, medyo malambot na siya. Yun. Check 1, 2. Yung malts natin, yung malts natin, iba-ibang klase rin yun. So, meron tayong Pilsner, unique, crystal, and so on. Meron din tayong mga dark malts na yung purpose niya is para magbigay ng kulay sa beer. Yung mga dark beers, so yun yung purpose niya, no? And then, at the same time, magbigay siya ng flavor ng chocolate or coffee. So, depende yung dark malts yung gagamitin natin. And then, yung next natin na ingredients is yung hops. So, yung hops naman, siya lang combine ng bitterness, flavor, and aroma ng beer. So, when it comes sa lasa, merong tayong fruity, then herbal. So, depende sa klase ng hops na gagamitin natin. And maraming klaseng hops, may kaya-kaya rin siyang aroma, bitterness. And then, isang purpose pa lang hops, siya rin yung nagsiserve din siya as natural preservative sa beer. So, yun. So, kung ikot natin itong mga hops para matry niya yung aroma niya, makompare nyo rin. So, pwede yung yung gusto niya. Pwede mo i-compare na ito. So, merong floral yan. So, yun. Yan yung makukuha natin flavor sa kanya. So, sa paggawa ng beer, kung ano yung naamoy nyo, so, kung parang bigyan yung aroma niya, saka yung flavor niya. So, pag hinalo-halo mo yun, mas parating yun, mas complex yung lasa niya. So, yung pwede natin paghaluin ito, paggawa ng beer. Actually, sa product namin, most yung beers namin, combination ng 2 to 3 hops. And then, tas try natin siguro mga 4 hanggang 5 liter hops yung gamit namin.
Kasi, maraming variety yung apps. Ito na yung nilabas ko. So, I think, meron kaming 15 na different varieties ng apps na ginagamit natin. So, each variant ng beers, iba-ibang apps yung gamit namin ito. Hindi magkakapareho. How many actually for one flavor? How many At least 2. 2 to 3. Lahat yan galing local, ano? By the way, yung malts, hops, and yeast, lahat yun important. Imported from where? Yung Eros, Puerto Malts, Australia, Europe, and US meron din. Same with the hops. So, mostly doon ang gagaling. Yun. And then, yung next natin is yung yeast. So, yung yeast naman, siya yung nag-convert ng sugar na na-extract natin sa malt into alcohol. Oh, okay. So, during fermentation, kailangan natin i-convert temperature. Depende sa natin yung beer na ginagawa natin. Ayun. And then, sa beer naman, meron tayong dalawang klase. Yung isa, age, and isa lager. So, yung difference ng dalawa, yung age is, ano siya, mas mataas yung temperature niya, yung fermentation, 18 to 22 degrees Celsius. So, yun yung, doon natin siya i-control. And then, yung age naman is between 10 to 12 degrees Celsius yung temperature niya. So, yun ang kailangan natin yung pag-visual fermentation. So, punta na tayo dun sa brewing process. Yung first step natin is kneading. So, itong molds na to, kung makikita nyo dito, di ba, buo pa siya? Pagdudulin din natin siya. Hindi totally di ba yun sa palay, wala yung balat sa pinakabuto niya para maging diga. Ito hindi. Iiwalay natin. Kasi yun yung brewing process, kailangan din natin yung balat niya. So, later on, I-explain ko sa inyo bakit kailangan din yung balat niya. So, yun yung first process, kneading. So, ito yung kneading machine natin. And then, ilan ba yung ilakay natin? Ilan daw kami? 10 sila, sir. 5 na lang po. 5 na tayo. So, maganda tayong 2 batches. Akit tayo sa taas. So, hindi kasi dahil pwedeng madami dahil medyo mainit sa taas. Dahil itong tangke na ito yung usok, as much as possible, huwag na pwede naman. Dito lang tayo sa kapilang side. Yung first slide muna. Watch your step lang po. Dito nga ako dyan. Sa nakita na. So, itong area to is tinatawag nating brew house. So dito, ngayon may nabubrew kami ng Pilsner. Pwede nyo silipin. So, ito yung mashing process na ginagawa ngayon. So, ito, nangyayari dito, kinukuha natin yung, in-extract natin yung mold. Kinukuha natin yung extract niya by means of mashing. So, ano siya, yung starch sa mold, convert natin into sugar. So, that's why kailangan natin yung mashing. So, yung unang-una niyan, yung molds, kailangan natin ibabad sa warm water para mag-gelatinize siya. And then later on, taas natin yung temperature sa 63 degrees Celsius para may ma-activate na enzyme. Yun na yung starch niya, ma-convert into sugar. And then, yung isa naman, ganun din. Mag-convert din siya ng sugar, both simple and complex sugar. So, during fermentation, kailangan natin yung simple sugar lang. Pero yung complex sugar, andun pa rin yun, yung mga fermentable sugar. So, that's why yung beer, pag hindi natin medyo may tamis pa siya konti. Yun, dahil yun dun sa simple sugar na unfermentable. Gaano katagal, sir?
So, dito sa mashing, siguro mga abot na tayo mga 2 hours. Yun. And then, after mashing, dilipat naman natin siya dito sa kabila. Which is yung laundering pan natin. Ito. So, yung pinaka-purpose nito is parang filter siya. So, dito natin itasasalate yung liquid dun sa grains. So, yung liquid na yun, tinatawag natin na wort. So, dito siya pupunta sa kettle naman yung wort. Tapos yung liquid may iwan dito. So, during lautering, pag naubos yung unang extract niya, mag-sparge tayo para makuha pa natin ibang extract hanggang 2 beses. Yun. Tapos dito, ito naman yung kettle natin. So, parang ano na siya, parang kaldero na siya na malaki. So, purpose naman nito is pakuluan natin yung wort na nakuha natin kanina. Tapos, dito na tayo magdodose ng hops, yung bittering hops. Yung pagsimula ng kulo, maglalagay tayo ng bittering hops and then later on maglalagay tayo ng flavoring hops naman. So, bago matapos and then whirlpool hops para ma-enhance yung aroma niya. So, yung pagpakulo nito is 60 minutes. Na yung purpose nito is para ma-sterilize din also yung wort natin before fermentation. Tuloy-tuloy lang sir yung process or may Tuloy-tuloy rest yung process na yun. Tuloy-tuloy yun. So, yung next process natin is fermentation. So, di ba kanina pinakaluan natin yung wort ng 1 oras? So, ngayon naman, di ba mainit yun? So, kailangan natin siyang palamigin bigla-bigla. Rapidly. So, ito meron tayong heat exchanger. So, nangyayari dyan, meron tayong different things na yung sa kabila, yung wort sa kabila cold water naman. So, yung mainit na wort, paglabas malamig. Yung cold water naman, paglabas mainit na tubig na. And then, i-collect namin yung hot water neto doon sa hot liquor tank para naman sa next brew namin magagamit. So, yun. And then, habang pinapalamig natin, yung wort na yun, diretso sa mga fermenters natin, yung mga conical fermenters. Mapapansin nyo yung mga conical na yun, yun lahat yung mga fermenter. So, punta na tayo dito kung banda sa may fermenter. Tingnan nyo lang yung napakan niya. So, ito yung mga fermenter natin. So, right now, ito yung mga lamandahan. Ay, puno lang yung fermenter natin. May pakatila ko lang natin. So, yung fermentation, itong day na mga 10 to 14 days bago matapos yung fermentation. So, depende sa klase ng beer. After fermentation, may isang process kami tinatawag na dry hopping. Yung dry hopping naman, para ma-enhance yung aroma ng beer. So, yun yung purpose ng dry hopping. And then, yung dry hopping is 3 days. And then, after that, i-cold crush natin yung beer. And then, para mag-settle down yung mga yeast, tapos yung hops. And then, tatanggalin natin yun. Then, after that, i-filter natin yung beer. And then, for carbonation na. So, once na-carbonated na yung beer, ayun, ready for packaging na siya. So, either bottling or keg. So, yun. Ilang hours sir ang process nito? Dito, yung sa taas, halos ang araw. Dito sa fermentation, including yung hanggang sa carbonation, siguro mga 2 to 3 weeks. Ano yung purpose sir nitong mga ganito? Ito, yun yung name tag niya. So, kung makikita mo dyan, yung anong klase ng beer yung laman ng bangke, tapos kung anong klase niya, tulad niya, carbonated. So, ito na lang yung laman ng beer niya kasi nabawas na kami. And then, right now, mabubote kami. So, ito yung tinubote natin pale ale. So, ito, makikita nyo rin yung volume ng beer. Kanina nag-start kami ng 1, 2. Kasi may level, oo. So, yun. Ito yung variant ng beers namin. Makikita mo naman lahat yun. So, ano na ito? Ito, pale ale. By the way, during fermentation, kinokontrol namin yung temperature. Pamalamig. Malamig to. Ayun, hindi siya ganun malamig. Kasi nga,
konti na yung laman. At sa baba, medyo malamig yung sa taas ng dila. So, lahat ng process dito dapat temperature control yung beer natin. Also, especially sa pag-carbonated na siya, otherwise, maging mabula yung beer mo, hindi ka makapag-package. Pero from here, pwede mo na siyang inumin. So, from here, pwede natin inumin yung beer. And then, Directly. pwede rin kumuha dito. Pwede ba muna sa bagay niya sa ibabaw? Oh, so we're So, doing that thing. Yes. But every time. Pagkaba. Every time ng bote, usually before fermentation, sweeting mango, after fermentation, before dry hatting, after dry hatting, halos lahat ng process na yun. Pero daily, record ako doon. May mga measurements akong sinusuwa. Pero titikman ko rin. Hanggang sa matapos. Dito, pag once na carbonated na, tikman ko, then that's it. So, doon napigin ko kung nagbote na, lima. So, yun yung gagawa ko na. Sir, dito ba na-determine yung percent ng alcohol? Malalaman natin yung percent ng alcohol. Dun yung starting gravity natin, dun sa after boiling. And then after fermentation. So yung difference nun, pero formula para malaman natin yung percentage ng alcohol. Which is yung tinatawag natin na ABV. Alcohol by volume. So yun yun. So, yun. Yung mga Halos natin takin na rin puno yan. Ayun, may makikita carbonated. What happens to the bat na hindi pasat? What happens to the bat pag hindi pasat? So far wala naman. Wala na. Wala pang Ayun, na-encounter na ganun. Meron before, may natapon mo din kasi hindi maganda yung quality. Tapos same dun sa dati kong work din. Sa brewery din gano'n din. How many tries niyo, sir, na encounter bago ma-perfect yung ganitong Kasi makuha mo rin naman yung kapwas na alam mo yun, parang nagluluto ka rin eh. Pag sanay ka na magluto, so yun na yun. Pag gagawa ko ng beer, may R&D ako, yun yung maliit na tangke. Yun. So, pag may bago kaming batang itong dito muna kami mag-try. So, meron kaming ganun. Kaya, Then, after that, pag okay na, saka gagawin naman. So, pwede lang. Ano kami yung final lang to? Kami sa Ilan. Magkano kami ng apat na 4,000 liters na fermenter. So, ngayon natin, right now, meron kami butang 4,000. So, 10,000 liters na rin. Born na fermented sa 2,000. Yan, meron kaming dalawang bright beer tank. Yung bright beer tank, dito namin nilalang yung may makikita kayo doon, fermented. Ganyan. Pagkawag na hindi mataas ng beer. Parang 4 beer na lang po namin. 4 beer. Kaya sinubay ng bago. Important yan. Important yung important lang sa China. Important lang. So yun daw ka lang na ginagamit namin. Si David. So kahit yung crowd important yan. Yun lang yung local na ginagamit namin. Parang nilagay namin yung bote manually. Kasi good label siya. Dire-diretso ito sa glass water and then nililipid na yung bote. Ito yung patin na tungan. So, ito yung tatwip na namin. Tapos dito, ito yung pinunod namin. Yung paglabas yan, wala na lang. Ready yung packet. Tapos, diba, may time kasi naman yun, may nga pinasobra na beer. Natin itulong, center na mag-ibat lang. Manual lang talaga sir yung pagkain, hindi pagkaba. Pero backpack, yung hirap natin ito. Pero mga kalalaki, they love it. Oh. I think,